Good morning mga kachorba. Magang maaga ngayon, di dahil. Good morning. Tayo magkape mga kachorba. Hindi ako nag-chismis kahapon kasi rest day, Sunday kahapon tayo. Mag-rest day din pag may time. Sarap ng kape dahil. Tayo magkape. Hay nako. Naalala ko lang. Dahil meron akong naalala, tayo nang mag-chismis, chikahan. Tayo nang ay nabali. Dahil sorry naman, bawal talagang hinibitawan ng katawan ng cellphone ko. Kay nabubuka dahil, chismis dahil. Buti na lang pinakabitukan niya, kay nakakabit pa. Pero yung buong katawan niya talaga, dahil, so very sad. Bitaw na talaga ang bawat isa niya. Ay, isa rin nang mag-chismis, chikahan. Kahit minsan gusto ko na mag-chismis, kamay naman parehong kamay ko, nakachismis naman. Chismis dahil, ang hirap maghawak dahil. Hindi pa ako nakabili ng cellphone eh. For the future, maybe next year, maswertehan ako. Nakakabili din ako ng magandang cellphone na bago. At least, makachismis man ako sa inyo. At least, yung dalawang kamay ko, nakabitaw lang sa inyo. Hindi yung, Diyos ko, isang kamay lang lagi. Pag nangali ako sa kabila, dito namang isa. Hirap na may cellphone dahil. Tsaga lang. May magawa lang. So yun nga, naalala ko lang. Meron talaga sa isang pamilya. Meron mga nagiging, tawag dun, tampuhan yun. Pag merong isang pamilya talaga, may mga tampo-tampo, no? Hindi mo talaga masabi, no? Kasi, naalala ko lang kasi yung, ang tawag ba dun yung, di ba namatay yung kuya kong pangatlo. Siyempre, nagbantay, kami doon. Nagpuntahan yung mga kamag-anak, yung mga tiyahin. Dumating kasi sa point na, meron din kasi mga tiyahin ko na may mga, anong tawag doon? Yung parang, nangalan yung utak ko dahil. Hindi ko, anong tawag doon, yung tampuhan yun. Kasi yung mga tiyahin ko, may mga time na tampuhan talaga sila. Tapos, yung nagpunta sila doon sa, ng kuya ko. Nakaano siya agad, ano ba tawag doon? Di ba patay na yung kuya ko nga, naka-stuck sa bahay. So, pumasyal yung mga tiyahin ko. So, totoo lang, may mga tampuhan din. Doon din naman ako naniniwala na pag nagkikita-kita ang isang pamilya, lalo na't may namamatay na kamag-anak at nagsama-sama sila, nagiging okay din na kahit magkakatampuhan sila, nagkita-kita sila sa isang ganong sitwasyon, sila ay nagiging magkabati. Nagiging magkabati sila. Ganun pala yun. Hindi ko rin akalain. Ay, sabagay, kasi sa totoo lang, yung tatay ko naman dati, yung rin sa bahay, tawag kasi doon, yung pagpatay, nasa stay sa bahay. Di ba, nakabaong, ganun. Hindi ko alam kung tawag doon eh. Hirap. Ito, yung yung tatay ko noon, nagpuntahan naman yung mga kapatid niya. Kasi, dalawa niyang kapatid, as in talagang may tampuhan. As in, hindi sila nagkikita, hindi sila nag-uusap. So, yung namatay din yung tatay ko, langit nawa tatay ko, yung tatay ko, hindi naman sila sabay nagpunta sa bahay namin. Dumating yung isa niyang kapatid, yung tiyahin ko, tapos kinabukasan, nagpunta rin yung isang tiyahin ko, magkapatid yun. So, sa totoo lang, nagbabantay ng tatay ko habang sa bahay. Hindi sila sabay dati. So, dumating sa point na, syempre, kailangan ng mga ilang araw ililibing na yung tatay ko dati. Sila mismo nag-usap, kahit nagtatampuhan sila, kailangan nilang magsalita. Kasi yung tatay ko dati parang sad yung mukha niya. Nasa kabaong siya. Parang siyang sad na sad. Tapos, yung dumating yung dalawa niyang kapatid, marap sa kanya. Siyempre, naiyak. Yung mga kapatid niya, siyempre, dahil nga umalis yung papa ko, pahinga na yung tatay ko noon. So, magkarap sila magkapatid sa harap ng tatay ko. Habang naiyak sila, nag-uusap silang dalawa. Ang naging maganda rin naman doon, kasi naging magkaibigan ulit sila. Kahit na nagkaaway sila, nagkatampuhan sila, naging okay sila. Until naman now, okay sila. Masaya sila magkapatid. Especially na ilan na lang silang magkasama, dalawa na lang sila. So, yung dumating, yung about naman dun sa isang kuya ko, yun, dumating din sa point na yung mga tiyahin niya, kasi hindi niya nakikita, hindi talaga namin nakikita mga tiyahin namin. Pero noon, lagi namin nakikita yung mga tiyahin ko, dati yung buhay pa yung nanay at tatay ko. Lagi silang napunta sa bahay namin. Kami nakikipagbandingan dati. So, dumating sa point na nawala nga yung parents ko. So, hindi na namin nakikita yung mga tiyahin ko. Siyempre, nagkaroon din kami ng sama ng loob. Tapos, sila mismo, yung mga tiyahin ko, sila magkakatampuhan din. Hindi sila, kahit magkakalapit sila mismo sa bawat kanto-kanto ng lugar, hindi sila nagkikita, hindi sila nagpapansinan, hindi sila nakikita. Hindi sila kinikita ang pag-iisa nila. Hindi sila nagkikita. Hindi sila nag-uusap. Pero nung time na yun, nalaman ko lang na doon mismo, nagkikita-kita sila, nag-uusap sila, nagkakabandingan sila. So, kahit naman ako, kasi mismo time na yun, may mga tampo rin ako sa mga tiyahin ko noon. Oo, may tampo talaga ako. Yung namatay yung parents ko. So, sa tagal na panahon na taon na hindi ko sila nakikita. Kasi nga dati, kapitbahay lang namin yan halos. Pero kaming magkakapatid mismo ang umalis sa lugar na to. Lumipat kami ng ibang barangay para maging masaya kaming magkakapatid.
Yun, parang nagdesisyon namin noon kasi ayaw namin na wala na nga kaming parents. Wala na nga yung parents namin. Parang hindi kami masaya. Parang hindi kami masaya. Oo, dahil wala yung parents namin. Second, dahil ang mga tiyahin namin, malapit sa paligid namin, parang wala nang pakialaman. Parang ganun. Kasi sa totoo lang, syempre, malalaki na rin kami. Pero dumadating talaga sa point na kahit malalaki na kami, may mga time na kailangan pa rin namin ng mga kabanding. May makasama ng saya, maging makasama makabanding sa lungkot. Pero wala. Lumaya, umano rin kami. Naiyak na naman tuloy ako laban na chismis. So, kami mismo magkakapatid nag-decision na lumayo ng malayo. Hindi naman totally malayo. Para lang, para hindi sila makita. Para matahimik, para tumahimik. Para maging masaya rin kami magkakapatid kahit kami lang. Kaya yun, wala mo pala ako. Naiyak na naman ako tuloy. Kaya yung iyak ko talaga naman, simiday. Kaya yun, okay naman, sa awa naman ng Diyos, sige, okay lahat. Wala, pasalamat lang ako kasi kahit sa dumating na yun, nagdatingan sila lahat. Nakita sila, na kahit sila lang magkakapatid na yun, na may mga tampuhan. At kahit paano doon, nagka-bading-badingan sila. Kasi syempre, alam ko naman din kahit malayo sila sa akin, hindi ko sila nakakabandingan. Alam ko yung mga chismisan. Kaya alam mo naman, chismisan ako Na totally, hindi naman ako mismo na-chismis sa kanila. Kasi ayoko na talagang kumonek. Ma-stop lang. Kasi ayoko na talagang kumonek dati. Pero may mga time na, may mga naging kaibigan ako na malapit sa kanila. So may mga time na nalalaman ko lahat ng mga chismis about sa kanila. Pero sa akin, pakilis naman ako. Wala na akong pakialam dati. Dahil para sa akin, basta nandiyan kami magkapatid, okay na ako doon. Masaya na kami. Ano ko ba kasi? Ano lang, okay na sa akin. Hindi ko sila makita Basta yung kuya ko nandiyan. Nalala naman ako, Diyos mo tayo. Ayoko na nga umiyak. Naalala ko lang ulit yung kuya ko dahil napaiyak lang ako. Kasi syempre, babas na naman kami magkakapatid. Hirap. Wala na kami parents, nababawasan pa kami magkakapatid. Ang hirap talaga lang. Hirap maging makamove on. Hirap talaga mag-move on. Sa totoo lang. Kahit na madating sa time na bigla na lang bumabagsak. Wala, chismis ko lang. So, para sa akin, dahil nabawasan naman kayo magkakapatid, naging okay kaming magkakapatid uli. Hanggang sa makamove on uli. Magkasama-sama kami ng matagal. Huwag naman lagi. Ayoko lang kasi. Huwag naman sana maging malungkot na lang ng malungkot. Maging masaya din naman. Kasi nakakapagod. Mas gusto ko pa magtrabaho kaysa malungkot lagi. Ayun ang pinaka-ayoko. Ayoko na, kapagod. Yun lang, napachika lang ako sa inyo. Nag-casting ako kahapon, Diyos me, day. Sa pagpasok ko ngayong Mondays, pag-kismis sa inyo, Diyos me, wala na naman ang aking puso ngayon. Diyos me, day. Goodbye na nga sa inyo, day. Goodbye na sa inyo, day. Dumami pa na dumami.